Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Lumabas na ang low pressure area sa may timog silangan ng bansa at inaasahan na ito ay unti-unting lalapit. Alamin natin ang mga pagbabago sa development nito batay sa mga bagong datos. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, may isang low-pressure area na binabantayan sa silangan ng northeastern Mindanao, habang ang southwest monsoon naman ang pangunahing nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong umaga, ang low-pressure area ay nakita sa layong around 965 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa puntong ito, wala pa itong ganap na lakas bilang isang tropical cyclone, pero dahil nasa dagat ito at patuloy na minomonitor, mahalaga itong bantayan, lalo na kung may mga susunod na pagbabago sa organisasyon at galaw nito sa mga darating na araw. Unahin muna natin ang kasalukuyang lagay ng panahon sa mga lugar na direktang naaapektuhan ng low pressure area. Para sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng low pressure area. Sa madaling paliwanag, hindi lang ito simpleng makulimlim na kalangitan. May malinaw na posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng araw, at kapag ang mga thunderstorm ay naging mas matindi, pwedeng magkaroon ng moderate to at times heavy rains. Kaya para sa mga nasa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, mahalagang huwag maging kampante kahit may mga sandaling humihina o tumitigil ang ulan. Kapag nananatiling mabigat ang pakiramdam ng hangin at makapal pa rin ang ulap, pwede pa ring sumunod ang panibagong buhos sa susunod na mga oras. Sa Eastern Visayas, kailangang maging mapagmatyag lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog, estero at sa mga komunidad na mababa ang kinalalagyan. Kapag ang low pressure area ay patuloy na humihila ng moisture papasok sa rehiyon, pwedeng magtagal ang makulimlim na condition at mas dumalas ang mga pag-ulan. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi tuloy-tuloy ang pinakamalakas na ulan sa buong maghapon, sapat na ang mga sunod-sunod na buhos para magtaas ng tubig sa mga bahaging madaling bahain. Sa mga lugar namang nasa paanan ng bundok at sa mga lugar na matagal nang basa ang lupa, kailangang bantayan ang banta ng landslide kapag naging mas matindi ang thunderstorms. Sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, pareho rin ang mahalagang paalala. Dahil ang low pressure area ay nasa silangan ng bansa, may sapat itong impluensya para maghatid ng moisture at gawing mas aktibo ang ulap at thunderstorm development sa mga bahaging ito ng Mindanao. Ang mga residente sa mga flood-prone areas at mga lugar na malapit sa kabundukan ay mas dapat maging alerto, lalo na kung ang ulan ay tumitindi sa hapon o gabi. Kapag may kasamang thunderstorm ang pag-ulan, malinaw na aktibo ang thunderstorm at pwedeng mabilis tumaas ang volume ng ulan sa maikling panahon. Kaya kung may biyahe, lakad o trabaho sa labas, mas mabuting nakaantabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, sa natitirang bahagi ng Visayas Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning ang southwest monsoon ang pangunahing nagdadala ng dagdag na moisture sa mga bahaging ito ng bansa. Sa ganitong setup, hindi lang basta panandali ang ulan ang pwedeng maranasan. May mga lugar na maaaring makaranas ng pabalik-balik na mga buhos sa loob ng maghapon at sa ilang pagkakataon ay maaari pa itong maging moderate to at times heavy rains. Kaya sa mga bahaging ito, hindi sapat na tumingin lamang sa kalangitan sa umaga. Mahalaga ring bantayan ang takbo ng ulap at ang bigat ng pakiramdam ng hangin habang tumatagal ang araw. Sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas, dapat ding bantayan ang posibilidad ng mas malawak na pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Sa mga coastal at low-lying areas, ang mga pabalik-balik na buhos ay pwedeng magdulot ng water buildup at localized flooding. Sa mga lugar naman na may malalapit na bundok o mataas na bahagi ng lupa, may posibilidad ng landslides kapag tumagal ang pagbasa ng lupa. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon.
Ibig sabihin, sa mga bahaging hindi direktang unang naaabot ng mas makapal na rain band ng habagat, may posibilidad pa rin ng panakanakang thunderstorms. Ang isolated rain showers ay hindi dapat maliitin dahil kapag ang thunderstorm ay tumapat sa isang lungsod o bayan at naging severe, pwede pa rin itong magdala ng biglaang malakas na ulan sa maikling panahon. Sa mga urban na lugar, pwedeng magdulot ito ng mabilisang pagbaha sa mga mabababang daan, habang sa mga probinsyang may matataas na lugar ay may posibilidad din ng pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ito yung mga thunderstorm na karaniwang nabubuo dahil sa init sa maghapon, sapat na moisture sa hangin, at pag-angat ng mainit na hangin sa atmosphere. Meaning, pwedeng maayos ang panahon sa umaga, pero habang sumasapit ang hapon at mas umiinit ang paligid, mas tumataas ang tsansa ng biglaang thunderstorm. Kaya sa mga may lakad o trabaho sa labas, huwag basta magpakampante sa maaraw na simula ng araw dahil pwede pa rin itong magbago sa loob lamang ng ilang oras. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Luzon ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest to south. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin bagamat hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon sa dagat, hindi rin ito dahilan para maging pabaya, lalo na sa mga maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit hindi naman iyon ang pangkalahatang kondisyon sa buong maghapon. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, mas manageable ito kumpara sa ilang bahagi ng Luzon, pero gaya ng paulit-ulit nating paalala, pwedeng mabilis magbago ang actual sea conditions kapag may thunderstorm sa paligid. Kaya para sa mga may planong pumalaot, mahalagang obserbahan hindi lang ang pangkalahatang forecast, kundi pati ang aktual na kalagayan ng ulap, hangin, at alon sa mismong lugar. Ngayon, silipin natin ang mas malawak na outlook gamit ang ibang weather model. Sa kasalukuyan, may pagkakaiba pa rin sa mga forecast tungkol sa posibleng bagyong maaring mabuo sa mga susunod na araw. Ayon sa European model run by Monday, June 29, may nakikitang sistema na posibleng mag-develop sa may Eastern Visayas. Sa puntong ito, probable na nasa tropical depression level lamang ang lakas nito o maaari ring manatili bilang low pressure area. Ibig sabihin, hindi pa ito ang uri ng sistemang pwedeng tawaging agad na malakas na bagyo. Gayunman, sapat ang indikasyon para sabihin na may posibleng development sa silangan na kailangang bantayan ng mabuti. Sa parehong model scenario, nakikita ang posibilidad na ang sistemang ito ay tumawid sa may Southern Luzon, Bicol Region Area o Visayas bago lumabas sa West Philippine Sea. Mahalaga itong bahagi ng forecast dahil kahit mahina pa sa simula ang sistema, ang pagtawid nito sa kalupaan ay maaring magdulot ng mga pag-ulan sa mga bahaging tatamaan nito. Kapag ang isang low pressure area o tropical depression ay gumalaw sa bahaging ito ng bansa, pwede nitong dagdagan ang pag-ulan sa mga lugar na maaapektuhan, lalo na kung may kasabay pang southwest monsoon or ibang source ng moisture sa paligid.